sa verse po ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, chapter 6 verse 6 hanggang sa 12 po. Babasahin ko po sa Tagalog po, sa ASD na version. Sabi niya sa... Ako po, wait lang po. Video naman lang. Sabi po sa verse 6 ng 1 Timothy, 1 Timoteo chapter 6 verse 6, kung sa bagay daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon man na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag na mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ngunit, ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Ito po ang sulat ni Pablo kay Timoteo, ang pinakabatang pastor ng mga panahon na iyon. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Okay. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong mga salita namin nabasa ngayon. Panginoon, dalangin ko po, Ama, nawa kayo pong kumilos sa aking buhay at kayo nawa ang magsalita para sa akin. Ama, nawa ang mga lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay inyong mga salita lamang, Panginoong Diyos, at naway pagkaluban niyo po ako ng karunungan at lakas ng loob, Panginoon Diyos, na ihayag ang inyong mga salita at ang mensahe ay makarating, Panginoon, sa mga taong narito na nakikinig, O Panginoong Diyos. Kayo nawang siyang mangusap sa bawat isa at ang mga salitang ito, Panginoon, ay maging gabay nila sa kanilang pamumuhay, O Panginoon Diyos, at may apply nila, Panginoon, sa kanilang pamumuhay. Salamat, O Panginoon Diyos. Sa iyo po ang pinakamatas na papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayun. Ito po ay pinamagatan kong The Jewel of Contentment. Sabi niya, Jewel of Contentment. Ano daw yung hiyas? Hiyas ng pagiging kontento sa buhay. O yun. Jewel of Contentment refers to the idea that true wealth lies not in material possessions or external circumstances, but in having a heart that's satisfied and at peace. It emphasizes finding contentment regardless of life's ups and downs, recognizing that inner peace and godliness are more valuable than any earthly treasures. So, yun po ang inaano po dito sa ating topic po tungkol sa Jewel of Contentment. Mahalaga po ang pagkakaroon ng kasiyahan, o ito po ang pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, na kahit anuman po ang ating nararanasan sa ating buhay ay meron po tayong kasiyahan na natataba. Tayo man po ay nakakaranas ng mga kahirapan sa ating buhay, ay nandun pa rin po yung galak sa ating puso. Di ba sabi po sa Santiago na kahit anumang pagsubok, nandun pa rin dapat ang kagalakan sa ating puso. Kaya yun po ang ating aalamin ngayon sa umagang ito, kung ano pong nais at mensahe ng Panginoon Diyos sa verse na kanyang sa verse na ating binasa. Okay, so about po sa 1 Timothy, in Timothy 6, chapter 6, verse 12, the Apostle Paul
provides guidance to Timothy, a younger pastor. Yun po yung guidance sa pamamagitan ng kanyang pagsusulat. Ito po sa 1 Timothy 6, sa chapter 6, Paul emphasized that the true gain or true benefit, true value lies in godliness combined with contentment. Sabi sa verse 6, ito ay daig, kung sa bagay daig pa ng taong mamuhay, ay namumuhay ng banal at kontentos na sa kalagayan ang mayaman. Ayun, totoo po naman na kahit ang tao po ay mayaman na, di ba? Hindi po natin alam kung meron din po sila mga dinaranas na mga kahirapan or mga pagsubok. So tayo po na isang namuhay sa godliness with contentment. Tayo po ang namuhay na merong kontento sa ating pamumuhay. Daig pa natin ang mayayaman na puno ng maraming kaisipan. Kasi ang mayaman po, hindi po talaga nakokontento yan. Di ba, pagka ikaw ay nakakuha ng isang bagay, mas mahangad ka pa ng iba pa, di ba? So, hindi sila nakokontento, wala silang kapayapaan sa kanilang isipan. Kaya, ang sinasabi po dito sa verse 6, nadadaig ng may kontento sa pamumuhay ang mayayaman. So, dito po natin, we brought, dun sa verse 7, we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Sabi niya, bakit, sabi ko nga, madalas po natin itong narinig. Kahit yung sa marangal, yung hubad po tayong ipinanganak at hubad po tayong mamamatay. So, ibig sabihin po, yun po yung kaano po dito sa verse na to na kahit po, meron tayong mga bagay natin sa mundo, hindi po natin ito madadala kung tayo ay mamamatay. Meron po akong basa sa Facebook. Siguro ito yung inano sa akin ng Panginoon Diyos. Kasi nung time na nabasa ko po talaga to, gustong-gusto kong mag-comment. Parang sabi ko, parang gusto ko i-comment yung sinabi niya na. Kasi ang post niya is, tigilan na daw natin yung mga sinasabi na ang kayamanan ay hindi natin madadala pag tayo namamatay. Sabi niya, ang nais niyang ipaabot is, wag nating ang pagsisikap niya. Kasi ang pinopoint out niya yung sarili niya na nagsusumikap siya para yumaman, para magkaroon ng maraming pera or ganun. Ang gusto niyang sabihin na wag na siya, tigilan na yung mga sinasabi natin na ang kayamanan hindi naman madadalan pag tayo namamatay, di ba? Yun yung madalas nating nasasabi sa bilang tayong mga mananampalataya. Alam natin yun ng katotohanan na yun po ang nais iparating sa atin ng Panginoon Diyos na huwag tayong magstay doon kung hindi tayo ay mananatili sa kung anong utos ng Panginoon Diyos sa atin. Nung nabasa ko po yun, sabi niya, bakit pag namatay ako, pwede ko namang iwanan sa mga anak ko, sa pamilya ko. Mga kapatid, hindi po natin kontrolado kung anong mangyayari po pag tayo namatay na. Baka po pag namatay na, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanila. Huwag po nating hayaan na ang ating iiwanan ay masasanay sila na aasa lamang sa iyo o sa bagay na iniwan mo. Dapat po, bagkas po ay dapat natin ituro sa kanila kung paano magsumikap. Dahil yun po naman po ang katuroan ni Paul. Kahit si Paul na po siya po ay naging mangangaral, hindi po siya umaasa sa mga tao na kanyang pinangangaralan. Kung hindi nagtrabaho po siya araw at gabi para po sa kanyang pagkain. Kahit na may karapatan siya na tumanggap ng tulong, hindi po niya hinahayaan na aasa po siya sa mga tao na kanyang pinangaralan. Kung hindi, nagtrabaho po siya araw at gabi. Dinanas niya yung hirap, dinanas niya yung pagsusumikap para ma-provide yung pangangailangan niya. Although, hindi po niya hinangad na yumaman man. Hindi niya itinuro na tayo po ay maghangad ng mas more than pa po doon. Sabi niya sa verse 8, if we have food and clothing, we should be content. Okay. Bakit nga ba po? Dito po na-puzzle ako. Sabi ko, food and clothing lang po ang sinabi niya doon. Sabi ko, di ba kailangan din naman natin ng shelter, yung matitirhan. Sabi ko, bakit kaya ganun ang sinabi ni Paul? Sabi niya, bakit ang pananamit lang at saka ang pagkain ng kanyang pinount out dito sa verse 8 na ito? Dahil po, alam ni Paul na ang mundong ito ay hindi natin tahanan. Ito po ay
tayo pa ay foreigner lang sa lugar na ito. Ang tunay nating tahanan ay sa langit po. So, hindi dapat tayo nagbibigay ng panahon, magsasayang ng panahon sa pagpapaganda ng ating bahay, pagpapalaki ng ating bahay dahil iiwanan din po natin iyon. Darating ang panahon na, sabi nga po sa Biblia, pag dumating daw po ang Antichrist at tayo pa ay pinapili, darating yung panahon na yung pera natin ay hindi natin kayang, hindi na natin magagamit. Yung mga pera nating inipon na hindi natin magagamit. Ngayon pipiliin mo, magpapatatak ka para magamit mo yun. Kasi i-freeze nila natin, magpapatatak ka or hindi. Ngayon, kung ang puso mo ay nandun na sa kayamanan, mapipilitan ka magpapatatak. Kasi andun na yung focus mo eh. Nagtatrabaho ka doon para makuha mo yun. Pero ang tunay na, ang mga anak ng Diyos na alam ang katotohanan na hindi nagbibigay ng oras, maraming oras para sa pagpapayaman, handa silang tumira sa bundok. Kaya po tayo, kaya sinabi ni Paul dito, food and clothing. Dapat doon na po tayo, magpapasalamat na tayo. Ano man yung meron tayo, ano man ang meron tayo, ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Huwag na tayo maghangad ng kung ano pa man. Gaya na sinabi niya po dito sa verse 9, sabi niya, desiring to be rich can lead to harmful temptations. Okay, sabi niya po dito, sa verse 9, basahin ko po sa Tagalog. Ayun na, malabo na yung mata. Sabi na sa verse 10, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, isang bitag na mapanira at walang kabuluhan, mga hangari nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Ayun po. Ang pagdi-desire po natin, yung love of money. Yung pag masyado, ay yung pag nag-ano po tayo na minamahal po natin ang pera. Ito ay nagdi-desire tayo na maging mayaman o nagbibigay po ito naglilid po sa atin ito sa kapahamakan. Marami po sa atin na naghahangad na yumaman, maging magandang buhay, ayaw maghirap. Siyempre, sino mo bang ayaw, di ba? Pero kung iisipin po natin yan, si Jesus po, dumating sa mundong ito, nitirahan wala siya. Kung saan-saan po siya nagpupunta. Kung saan-saan, lahat ng paghihirap naranasan niya. Tapos tayo, na kanyang niligtas, maghahangad tayo ng magandang buhay. Di ba po? Parang, unfair naman dun kay Jesus na siya yung nag-sacrifice para sa atin para maligtas tayo. Tapos tayo gusto natin ng magandang buhay. Although hindi naman po bawal or hindi naman po, dahil hindi naman po, kumbaga may mga pinagpala naman po ang Panginoong Diyos na yumaman, may mga pinagpala po ang Panginoong Diyos na magkaroon ng maraming pera. Binibigyan nila na, minsan diba tayo, naghahanap buhay tayo, pero minsan parang, bakit lahat ginagawa natin pero hindi pa rin natin nakukuha yung nais natin? Hanggang doon lang tayo, doon sa middle lang. Pero may iba po na nakikita, bakit sila ang bilis-bilis nilang yumaman, kunti lang. Pero dahil po, may purpose po ang Panginoon sa kanilang buhay. May purpose po ang Panginoon dahil nakita po ng Panginoon Diyos sa kanilang buhay na ikaw, na tayo po ay habang bata pa po tayo or nandito pa tayo sa meron ng plano ang Panginoon Diyos sa buhay mo. Ikaw, pagpapalain kita para ikaw ay magbigay sa iba. Mag-share sa iba. Matuto kang mag-share sa iba. So, ang pagyaman po nila ay meron ding kaakibat na purpose sa kanilang buhay. Nasa kanila po yun kung paano nila gagamitin. Minsan, ibinigay na nga ng Panginoon Diyos sa kanila ang mga bagay na yun, pero madamot pa rin sila, diba? So, sagutin na po yun nila. Pero ang tunay kung bakit sila binigay ng Panginoon dahil nais ng Lord sana na sila ay magbahagi pa sa iba, sa mga nangangailangan. Sabi po dito, ang paghangad daw po ng karangyaan sa buhay ay magdadala sa atin ng kapahamakan. Ang kawaway po ay maraming taktika para tayo po ay malinlang. Sabi po sa Thessalonica chapter 2 verse 10 to 11, gagamitin niya lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagligtas sa kanila. Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Ito po ang nakakalungkot na katotohanan. Kung tayo po ay nagpalinlang sa kaaway, sa
pandiling lang ng kaaway sa ating buhay. Kung tayo ay nandun na, kumbaga hindi na natin, parang na-indulge na tayo doon, kumbaga ayaw na natin umalis sa bagay na iyon, mag-aari din pala tayong pababayaan na ng Panginoon Diyos na tayo ay nalilin lang. Para pagdating ng panahon ay kayo, mararanasan natin yung kaparusahan na nararapat sa atin. So, nakakalungkot po bilang isang Kristiyano kung tayo po ay nagdi-desire na maging mayaman, tapos nagdi-desire ng mas magandang ng karangyaan sa ating buhay, pero nakakalimutan naman natin ang pagsiserve sa Panginoong Diyos. Diba? Ang nais ni Paul dito na iparating po sa atin na magtrabaho tayo, huwag tayong maging tamad, ngunit huwag nating kalimutan ang ating pag-serve sa Panginoong Diyos. Dahil yun naman po talaga ang purpose natin sa mundong ito. Yun ang purpose natin kung bakit tayo niligtas ng Panginoong Diyos, ang mag-serve sa Kanya. Yun po ang pinakapunot dulo kung ba tayo naririto, kung ba tayo nakikinig ng Kanyang mga salita, para tayo ay magpaglingkuran ang Panginoon Diyos. Walang iba pong nais ang Panginoon kung hindi tayo ay maglingkod. Kaya wag nating hayaan na tayo ay malinlang ng kaaway para tayo ay mapahamak. Wag nating iligay ang ating puso or isipan na mag-desire ng mas higit pa sa nais ibigay ng Panginoon Diyos sa atin. Ang tunay po na kayamanan ay nandoon po sa langit, hindi po dito. Kasi ang lahat ng kayamanan ay hindi naman, ang kayamanan dito sa mundo nasisira, di ba po? Nasisira, kumukupas. Pero ang kayamanan po sa langit ay kailanman ay hindi kumukupas. Kaya doon po dapat tayo mag-focus. Sa verse 10 po sabi niya, the love of money is a root of various evils. O, yun ako po sinasabi ko kanina na yun nabasa ko po sa Facebook na parang pilit niya, kasi yun nga daw yung naririnig niya, na pilit niya ng sinasabi na iiwan ko naman. Pag namatay, oo nga, hindi ko nga siya madadala, pero pag namatay naman ako, iiwan ko siya sa akin. Hindi po natin alam kung anong mangyayari pag iniwan mo po yung kayamanan na yan. Kasi maaaring magdudulot po ito ng kasamaan. Di ba po? Maaaring dahil sa perang iniwan mo, pwedeng mag-away-away, masisira ang relasyon ng iyong mga mahal sa buhay. Dahil hindi po natin kontrolado ang isip ng iiwanan natin. Di ba? Ang dapat nating iiwanan sa ating mga mahal sa buhay, ang matutong sumunod sa Panginoon Diyos. Yun po ang pinakamahalaga na dapat nating ipamana sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak. Yun po ang pinakamahalaga na dapat nating iwanan sa mundong ito. Hindi ang pera na ating pinagsusumikapan. Hindi ang pera na maaari magdulot ito ng kasamaan. Maaari magdulot ito ng kahit na ano pa mang kasamaan sa maaring iwanan natin. Kagaya nga po sa share ko na lang din po. Gaya din po sa tita ko, di ba, wala po siyang family. Namatay nga po siya, may iniwan po siyang, hindi po namin alam kung magkano, Pero dahil nga po sa aming mga magkakamag-anak, hindi namin alam kung magkano man siya iiwan, kung anong gagawin. Bilang kami na lingkod ng Panginoong Diyos, sabi ko nga sa nanay ko, kasi siya yung siya yung parang inheritance, mag-i-inherit, kasi siya na lang yung kapatid na naiwan. So, sabi ng nanay ko, parang iniisip niya na, ay hindi tayo nagsasacrifice dyan tayo yung mas lalong nag-ano kay tita, so dapat mas malaki sa atin. Parang ganun sa kanya, yung share niya. So, sabi ko, hindi na po atin yung perang yan, sabi ko. Sa Panginoon na yan. Hindi na natin pag-aari yan. Ano man ang plano ng Panginoon Diyos sa perang yan, baka may mapunta man sa atin o wala, ipagpapasalamat natin. Yun ang pinakamahalaga ay hindi masira ang relasyon nating magkapamilya. At saka dun sa tao na itinuring po naming pamilya na rin po. Kasi, yun nga, dahil sa pera, masisira mo, di ba? Habang buhay niyo po dala-dala yan, hindi na yun mababago. Kumbaga parang, kakamatayan na yan ng tao. Kisama ng loob at yung anuman ang iniisip niya, yung mga negatibo, effect din po yun sa pagkatao mo. Diba? Kung anuman po yung nararamdaman niya para sa'yo, kasama ka doon. Kumbaga, merong
ano ka doon sa, benefit ka doon sa kanyang nararamdaman. Kaya sabi ko, hindi nga pala talaga na kahit nasabihin mo na merong ipamana sa iyo ang tao, hindi mo pa rin kontrolado. Alam ka naman, ikaw lang ang mag-benefit. Kailangan lahat, kung magiging equal ang lahat. Kaya sabi ko nga sabi dito, it means that when people prioritize wealth and material possessions above all else, it can lead to harmful consequences. Money itself is not inherently evil, but the excessive desire for it can drive people to make unethical choices or neglect more important aspects of life, such as relationships, diba? Integrity and spiritual well-being. Essentially, it warns against greed and encourages contentment with what we have. So, hindi po talaga maiwasan na mag-iisip ka ng greediness, di ba? Pag may pera, may pera, di ba ganun? So, hindi po talaga maiwasan. Kaya po paulit-ulit po itong pinapaalala sa atin na ng Panginoong Diyos ang itong salita, ay sulat ni Paul, ay paalala sa atin itong bisay na ito na kahit paulit-ulit po nating naririnig, ay patuloy niya pong pinaparinig sa atin para po tayo ay ma-remind about dito sa tungkol sa pag-love sa pera. Okay, dito po sa Timothy 6:11, sabi niya kay Paul, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Ayun. Paul encourages Timothy to fight the good fight of faith, sabi niya. So, it encourages believers to preserve in their faith despite challenges, opposition, and spiritual battles. Just as soldiers fight diligently in a war, Christians are called to stand firm, trust in God, and remain faithful to their beliefs. It emphasizes resilience, determination, and unwavering commitment to living out one's faith. So, yun po ang nais na ipagawa ni Paul kay Timothy. Kasi bata pa po kasi si Paul. Siya po ang pinakabatang So, ang worry ni Paul sa kanya is baka madala siya sa mundo. So, talagang po yung mga mensahe na pinadala ni Paul para kay Timothy. Ayun po, bilang isang believers po, ini-encourage po tayo na kailangan nating i-fight yung ating faith na wag tayong masira doon. Yung mga challenges, yung mga oppositions, sa ating spiritual battles, di ba, lahat po tayo nag-i-encounter sa mga bagay na ito na, minsan di ba, gaya nga po sinabi kanina ni brother, na, minsan pagpagod ka na, parang ayaw mo nang parang ayaw mo nang mag-serve, kumaga parang ganun. Or minsan, kahit ako minsan, nararamdaman ko yun na, parang pagod na yung katawan mo, pero may mga bububulong sa'yo, sige, wag ka nang umano. Pero hindi kulang ang puso, kulang ang araw mo pag hindi ka nakapag-serve sa Panginoong Diyos. Parang feeling mo, parang walang kabuluhan yung buhay mo kung hindi ka nakapaglingkod sa Panginoon. Kaya, kailangan po nating i-fight yung faith natin. Sabi niya, mabuhay tayo ng patuwid. Sabi niya, mabuhay tayo ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis. Yun po. Kung sinabi niya mapagtiis, kahit anong hirap po na ating nararanasan sa buhay, matuto po tayo magtiis. Kasi ang pagtitiis at ang kahirapan po sa buhay ay parang parte na po ng buhay ng isang Kristiyano. Kagaya nga po ng naging buhay po ni Jesus dito sa mundong ito. Nung nandito siya sa lupa, di ba? Lahat po ng ginawa niya, wala po tayong nakikitang maganda ang buhay niya kung hindi puro sacrifices. So, ibig sabihin po, bilang isang lingkod ng Diyos, followers of Christ, kailangan din po nating ipanalo yung laban natin. Ipanalo yung ating pananampalataya. Huwag tayong kailanman mawalan ng pag-asa sa lahat ng ating mga dinanas sa buhay. Makaranas man tayo ng hirap, sige lang, go lang. Andyan ang Panginoong Diyos. Makaranas man tayo ng mga kahirapan sa buhay. Huwag natin kalimutan na meron tayong Diyos na handang tumulong sa atin at hindi tayo pababayaan kahit kailanman. Yun po ang kanyang pangako sa atin. Yun po ang
kagandahan pa sa bilang isang anak ng Diyos na nakakaalam ng katotohanan dahil meron tayong Diyos na pwede nating tatakbuhan sa lahat ng oras. Sabi, this is not physical combat but a spiritual struggle against worldly influences. So sabi niya, the good fight of faith is not physical combat but a spiritual struggle against worldly influences. So ano po ba yun? Yung mga worldly na influence. Ang dami-dami po ngayon na inaalok ang mundo sa atin para tayo ay malinlang. Diba? Ang dami po. Mag-uumpisa na lang po tayo sa mga social media, di ba? Yun na lang po. Umpisa tayo sa social media at mga bagay na mga inventions, mga bagong inventions dito sa mundong ito. Inaalok po yan ang mundo sa atin para tayo ay malinlang, di ba? Na imbis sa magtiwala tayo sa Panginoong Diyos, umasa tayo sa Panginoong Diyos, umasa tayo sa mga bagay dito sa mundo. Minsan, di ba, pag tumingin ka sa Shopee, parang ayaw mo nang mahirapan mag-chop. Gusto mo, mabilisan na lang. Di kuryente na lahat. Okay. Pero gusto mo, mabilisan na lang. Kasi yun ang gusto ng tao eh. Yung hindi na maghirap. Gusto na lang na mabilis. O, kaya marami tayong gusto na mabilis. So, yun po yung nais na i-emphasize ni Paul dito na kailangan nating i-fight yung ating mga sariling nais, di ba? Yung mga sarili natin na kagustuhan, yung mga bagay na wala namang kabuluhan kung tutuusin or hindi naman siya ganun ka-importante sa ating buhay na ating ninanais na makuha. Pero pilit natin kinukuha to na kakalimutan na natin na ang Panginoon Diyos ang dapat nating bigyan ng halaga. Ang Panginoon Diyos na dapat nating paglingkuran. Pero nakakalimutan na natin na naubos na pala yung oras natin sa trabaho, sa pag-iisip ng mga bagay-bagay para lang sa makuha natin kung ano mang ay pinapakita sa atin ng mundo o yung ini-indulge ng mundo sa atin, yung inaalok ng mundo sa atin. He's emphasizing the non-physical nature of this battle. Here's what it means. Not physical combat. Sabi niya, Paul is not referring to physical warfare or violence. Instead, he's talking about the challenges and oppositions believers face in their spiritual journey. So, meaning po, yung spiritual na pamumuhay, doon po tayo na makikipaglaban, hindi sa makikipagsuntukan, kung hindi, makikipaglaban tayo sa mga challenges sa ating pambuhay. Sabi niya, spiritual struggle. Sino po ba dito nagkakaroon ng spiritual struggle? Meron po ako nakausap, sabi niya, ang pagsiserve daw minsan ay nakaka-pressure na. O, diba? Pressure ba ang paglilingkod, mga kapatid? Di ba hindi naman po? Pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoong Diyos, walang pressure. Kasi naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Diyos, hindi dahil sa kung ano paman. Kaya hindi po dapat tayo nagkakaroon ng struggle sa ating pananampalataya. The fight is within our hearts and minds. It involves resisting temptations, doubts, and negative influences that can pull away from our faith. O, di ba? Yun po yung dahilan bakit tayo nape-pressure. Kasi meron po tayong nakikita sa mundo, di ba? Na yung buhay natin sa mundo, na-adapt na natin yung mundo. Kaya pagdating sa spiritual natin, nagkakaroon na tayo ng struggle. Ando na yung noon, napakainit mo sa pananampalataya, napakainit mo sa pagsiserve sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, pero bigla na lang nawala ka na parang bula, di ba? Para kasi bakit? Dahil yung spiritual struggle mo, hindi mo na-fight. Hindi mo napapanatili yung faith mo sa Panginoong Diyos. Kaya ganun po ang battle na dapat natin ipaglaban sa ating buhay. It about sa ating puso at sa ating isipan. Doon po talaga mag-i-struggle yun. Ito po ang mag-aano sa atin, yung puso natin. At kung ang puso natin ay nakalaan lamang sa Panginoon Diyos, kung puso natin ay, ang paglingkod ay dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon Diyos, wala po tayong spiritual struggle na mararanasan. Dahil kahit anumang nararanasan at anumang pagsubok na dadanasin, magpapatuloy tayo sa ating pagsunod sa Panginoon Diyos. Okay, worldly influences, sabi niya po,
These are the distractions, desires, and pressures of the world. Things that can lead us away from God. The struggle to remain faithful despite these external forces. Okay, fighting the good fight of faith means standing firm in our beliefs, relying on God's strength, and resisting anything that threatens our spiritual well-being. So yun po pala ang dapat natin gawin bilang isang mananampalataya. Kailangan natin mag-stand firm sa ating beliefs. Kung ano po yung katotohanan na alam natin, panatilihin po natin yan sa ating buhay. Yun po ang dapat nating gawin para sa bilang isang mananampalataya. Timothy, confessions of faith is essential, and he is called to take hold of eternal life. Take hold eternal life refers to the gift of salvation through Jesus Christ. Okay, so yung salvation po natin, yun po ang sabi ni Paul doon kay Timothy na panatilihin natin yung natanggap nating kaligtasan. Huwag natin yung ibaliwala. Diba? Minsan may tinatanong tayo, nawawala ba ang salvation? Ang salvation po ay nandyan. Ikaw lang po ang mamimili. Kung pananatilihin mo yan o inineglect mo yan. So ang salvation po ay nandyan na given na po yan. Nasa atin po yun kung pananatilihin natin yan sa ating buhay o tatalikuran natin. So yun po ang nais po ni parating ni Paul sa atin bilang mananampalataya na wag nating kalimutan na ipanalo natin yung faith natin. Ipanalo po natin ang anuman pong salvation ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Yung sacrifice na binigay ni Jesus Christ sa atin. Okay po, dito po ako magtatapos. Sabi sa summary po lahat ng Paul urges believers to pursue godliness. Yun po ang nais ni Paul. Ang mamuhay po tayo na merong kabanalan sa ating puso at merong kasiyahan sa ating paglilingkod, kasiyahan sa buhay na meron tayo. Kung ano man po meron tayo, dapat natin maging matuwa na tayo. Hindi na po tayo dapat maghangad pa ng anuman. Avoid the love of money and stand firm in their faith. So yun po ang nais na iparating po sa atin. Ito po yung mensahe na nais iparating sa atin po ng Panginoong Diyos sa araw na ito na kailangan po nating manatili sa pananampalataya, manatili po tayo na makipaglaban sa ating pananampalataya at ipaglaban yung salvation na meron tayo. Huwag natin pong hayaan na mawala ito. Always remember na ang mga suffering po na ating nararanasan ay nararanasan din po yan ni Jesus Christ. Diba? Dapat kasama po tayo doon. Kung tinanggap natin ang Panginoong Diyos, kasama po natin siyang tinanggap. Ang mga consequences po doon. So, suffering is a product of the fall, consequence of human sin against God. So, doon po yung mabasa po natin sa Romans 5:12. Sinasabi po doon na, kaya po tayo nagsasuffer dahil po sa mga nagawa po nating mga pagkakasala. Kaya wag po nating baliwalain yung salita ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kung maging dahilan man ng suffering para tayo ay maghangad ng iba pa, sana po ay wag natin kalimutan na ang Panginoong Diyos ay nandito sa lupa noon ay naghirap or nag-sacrifice para sa atin at siya ay namatay para tayo ay maligtas. Okay, sabi niya, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Okay, sabi niya, ang magtiis hanggang wakas, kung tayo, sabi niya po dito, isa po sa sinabi ang mapagtiis, sabi po ni Pablo. Kung tayo po ay marunong magtiis hanggang sa wakas, tayo po ay maliligtas. Kaya bilang isang lingkod ng Diyos at mga magulang, kasi karamihan po talaga ngayon sa mga magulang, napapass on na natin yung kasabihan na mag-aral kang mabuti para hindi mo maranasan yung hirap na naranasan ko. O di ba? Karamihan ng mga magulang yun po ang sinasabi sa mga anak. Instead of saying that, bakit po hindi natin? Dahil hindi po natin kontrolado ang mangyayari sa ating anak sa kinabukasan. Dahil ang Diyos lamang po ang may alam kung anong plano niya sa anak natin. Huwag nating ilagay sa isip niya para hindi maghirap. Diba? So kung mailagay po natin sa isip ng batang yun,
paglaki niya, ayoko maghirap. Parang gusto na lang nila masarap ang buhay. Hindi po. Ang dapat po nating isabihin ay, sa oras na tayo ay makaranas ng paghihirap, may Panginoon Diyos tayong malalapitan. Yun po dapat ang ating patuloy na i-remind sa ating mga anak. Dahil lahat po tayo dadanas at dadanas po ng kahirapan. Dadanas po tayo ng mga pagsubok bilang isang lingkod ng Panginoon Diyos. Tayo na lingkod ng Panginoon, alam natin ang katotohanan. Ibahagi po natin, ipapas po natin to sa ating mga anak. Dahil napakahalaga po na habang bata pa po sila, naiintindihan na nila ang salita ng Panginoon Diyos. Dahil ito po yung maging gabay nila sa kanilang paglaki. Kaya dito lang po ako magtatapos. Salamat sa Panginoon Diyos sa kanyang mga salita. At bago po tayo mag-closing prayer, tinatawagan ko po ang lahat ng mga tatay na pumunta po dito sa harapan. Let's extend our hands sa ating mga tatay para may pag-pray natin sila ngayon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you for this wonderful day. We all know, Lord God, that you are our Father. But Lord, meron ka pang binigay, Panginoon, itiatas, Lord, ng mga ama, Lord, sa bawat tahanan. And now, Lord God, it's time for us now to pray for them. Lord, maraming salamat sa mga katatayang ito na nandirito ngayon. Even those tatay na wala rito, nasaan man sila, hindi man sila kasama ng Hosea, and all the tatays in the world. Maraming salamat sa buhay nila. Lord, ikaw nakakakita, nakakaalam ng kanilang puso't damdamin. Alam mo, Panginoon, kung anong struggles nila para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang asawa. Lord, patuloy mo silang bigyan ng lakas, Lord. At yung lakas na yun na nanggagaling sa'yo, Lord, balutin mo ng pagmamahal ang mga puso nila upang maipass on nila, Lord, yung pagmamahal na yun sa kanilang pamilya, Lord. Patuloy mo, Lord, balutin, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord, ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga puso, Lord, para sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Habang sila, Lord God, ay patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Habang tumatagal, Panginoon, pahirap na pahirap, Lord, ang aming kanilang pinagdadaanan. Maaring, Lord, ang iba sumusuko. Maaring ang iba, Panginoon, nakokontento. But then, Lord God, there's a time, Panginoon, na nanghihina din sila. Lord, at mga panahon, Panginoon, na gusto nilang mag-give up. But then, Lord God, iiyak lang nila at night, Panginoon. And in the morning, slay again, Lord God, upang patuloy, Lord God, nakaharapin ang buhay. At hindi sila matatakot, Panginoon, na sila, Lord God, hindi magtagumpay dahil kasama kanila. Maraming salamat, Lord God, sa mga tatay na ito. Ano man Panginoon, ang pangangailangan nila ngayon. Ikaw, Lord God, ang mag-provide ng lahat ng ito. Hindi mo lang, Lord God, basta ipag-provide. Pour out the most blessings, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord. At this time, Panginoon, please claim all the blessings, Lord God, na ibibigay sa inyo ng Panginoon. We thank you, Lord God. Patuloy ka maghari sa buhay, Panginoon, ng bawat isa. Patuloy mo, Lord God, na ipaalala sa kanila na kapag nahihirapan, ikaw lang ang kasagutan. We thank you, Lord God. At sa iyo, Panginoon, Lord God, sa paghiwa-hiwalay namin, Panginoon, ngayong umaga, ngayong tanghali, Lord God, baon namin, Panginoon, ng mga salita mo, na kung ano man, Lord God, yung natutunan namin ngayon from your words, Lord. Ito magbibigay sa amin, Lord God, ng kalakasan. Mag-encourage sa amin, Panginoon, upang patuloy na lumaban sa buhay. We thank you, Lord God. We give back to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy Father's Day! Isang mapagpalang Sunday po sa ating lahat.